Bukod sa pagtama ng ligaw na bala, ay kinababahala na rin ng Fabella Hospital ang iba pang banta sa seguridad at kaligtasan ng mga pasyente dahil sa mga kaguluhang malimit na nagaganap sa paligid ng ospital. Dahil dito, inaasikaso na raw ang paglilipat ng ospital sa compound ng Department of Health. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Bukod sa mga ligaw na balang pumapasok sa loob ng Fabella Hospital tuwing magpapalit ang taon, banta na rin daw sa seguridad at kaligtasan ng mga pasyente at empleyado ang mismong kapaligiran ng ospital. Katabi lang kasi ng Fabella ang mga illegal settler at Central Market kung saan ilang beses na rin nagkasunog. Muntik na raw madilaan ng apoy ang mismo main building kung saan kadalasang may naa-admit na halos 300 ina. Pader lang din ang pagitan ng ospital sa estasyon ng pulis at ng Manila City Jail. Sa compound ng ospital pangaraw tumatakbo kapag may pumugang preso. At tuwing may riot, pumapasok daw sa compound ng ospital ang mga armas gaya ng pana at iba pang matutulis na bagay. Before, ang ginagawa namin, na-advise namin, sarado yung mga bintana para at least hindi pumasok yung ano. Kasi before, hindi naman talaga ito hospital. Parang historicized garrison ng mga Japanese noon. Hindi rin daw ligtas ang Pedia Ward dahil magkakatabi lang ang mga gusali rito. Sa Pedia Ward, aksidenteng bumagsak ang ligaw na bala madaling araw itong 1 ng Enero. Muntik na ito ikinamatay ng 2 taong gulang na pasyenteng natutulog sa crib. Mismong DOH na ang umaasikaso ng kaso. Inaayos lang daw ang kaukulang dokumento para ma-turn over sa pulisya ang ligaw na bala. Pero ang magandang balita, inaasikaso na rin ang paglilipat ng Fabella sa compound ng DOH. May balak na rin ng Department of Health ilipat ng bagong lokasyon ang Fabella. Hindi dahil dun sa mga inuulan siya ng mga ligaw na bala, kundi para mapaganda pa yung ospital at mas marami mga kababaihan na mapagsilbihan. Ang pulisya hinihintay lang ang pagpunta ng kinatawan ng DOH para gumulong ang investigasyon at para matukoy ang nagpaputok ng baril. Tiniyak naman ng MPD na nagsagawa sila ng gun taping sa mga pulis na may hawak ng 9mm at caliber 45 na service firearms. Ang DJMP may direktiba ring selyuhan ng lahat ng service firearms ng mga jail guards sa Manila City Jail. I-report natin sa police station, dalhin yung ebidensyang kanilang nakalap para maimbestigahan at may turnover natin or mo process yung ebidensyang nakuha. Cesar Apolinario, GMA News.